Welcome back to my channel, Ramir Boulder. October 29, 2025. Ito po ang report. Inilabas na po ang mga salin ng mga elected official natin. Lalong-lalo na itong mga senador na pinakakahintay ng lahat. Salin na siyang magpapakita ng mga yaman o tagong yaman. Ano? Dito nyo po makikita kung ano yung mga dineclare nila nung mga nakalipas na taon hanggang ngayon pagkumparahin niyo po, ano, kung magkano ang inilalaki ng bawat taon-taon ng kayamanan nitong mga senador. Lalo na po itong mga nasasangkot sa katiwalian. Narito po ang report. Ano? Inilabas na ng karamihan sa mga senador ang kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kasunod po yan ang pagtanggal ng ombudsman sa mga restriction para ma-access ito ng publiko. Balitang hatid ni Ang restriction po ay tinanggal na po nitong kasalukuyan nating ombudsman ngayon na si Boying Rimulya. Kasi po nung mga past administration, nagkaroon po ito ng restriction, ano? Napakahirap po kumuha ng salin. Bago ka makakuha ng salin, kailangan mo muna ng consent doon sa taong kukuhanan mo na notarize pa. Napakahirap po talaga. Hindi kagaya yung mga administrasyon ni Pinoy, ni Gloria, malaya po ang mga mamamahayag, ang tao na kumuha ng kanilang salin. Ano, halimbawa po ako, mamamahayag po ako, mayroon po akong pinagdududahan, kukunin ko yung salin ni Senador B. Halimbawa, and madali pong makuha. Nung panahon po ni Duterte, humirap. Halimbawa, kukunin mo yung salin ni Rodrigo Duterte, hindi ka po makakakuha kung wala pong consent ang presidente na notarize pa ha. Notarize. Tignan nyo. Ngayon, tinanggal po ni Boying Remulla ang lahat po ng restriction sa salin. Mas maganda po yun kasi yun po yung old rules. Nagkaroon po ng bagong rules nung panahon ni Samuel Martires. Ngayon, ibinalik po ni Boying Remulla yung old rules pagdating sa salin. Ano? Mav Gonzalez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Senador Napakalaki pala ng kayamanan nung ni Mark Villar. Ano? 1.2 billion. Ano? 1,261,337,817. Palakpakan. Nakakalula ang kayamanan. Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Umabot sa mahigit 656 million pesos ang yaman ni Senador Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, 11 sasakyan, 4 na baril at halos 200 million pesos na cash sa bangko. Abot naman ng halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth. Si Senate Majority Leader Mig Subiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman, kabilang sa idineklara niya ang 18 lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. Mahigit 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si Neophyte Senator na si Camille Villar nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties, pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang salin ng interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities. Ang yaman naman ni Senador Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos.
Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Jinggoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at condominium unit, habang halos 100 million pesos ang investments. Meron siyang 31 million pesos na utang, kaya 221 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Lito Lapid naman, merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman, pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-ariang ito. Meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador JV Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa Buildworth Development Corporation. May utang ng halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets. Wala siyang idineklarang real property, pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng 13 kumpanya at 3 foundation. Shareholder din siya ng isang country club at isang golf club. Meron siyang halos 23 million pesos na utang, kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth. Si Senador Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman. Nakaramihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities, kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang, kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Rodante Marcoleta, mahigit 80 million pesos ang idineklarang kabuoang halaga ng ari-arian. Kabilang dito ang bayat lupa, kondo, mga sasakyan, bank deposit at investments. Mahigit 28 million pesos ang halaga ng kanyang liabilities, kaya halos 52 million pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Senador Joel Villanueva sa mahigit 72 million pesos. Kabilang sa yaman niya ang 19 na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon, kaya walang binayaran. Ang ibang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Bongo nagdeklara ng mahigit 44 million pesos na kabuang halaga ng ari-arian. Bukod sa lupa, nagdeklara siya ng halos 10 million pesos na halaga ng alahas, appliances at cash. Mahigit 12 million pesos ang kanyang liabilities, kaya mahigit 32 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senador Chis Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang 5 lote na minana niyang lahat, kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang, kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Ako hindi naniniwala dito sa diniklara ni Chis Escudero. May mga nakatago po itong yaman. Naniniwala po ako na may mga nakatagong yaman ito si Chis. Ano? Saan ba natin makukuha itong mga, halimbawa, isalin nitong ni BP Sara, no? Alam niyo po, ang salin, dapat po kusang loob yan na inilalabas. Hindi po yan itinatago. Kasi po itong mga taong ito ay halal ng gobyerno, halal ng taong bayan. Ha? Mayroon po silang mandato na ipakita yung kanilang salin taon-taon, ano? Tumakbo sila ng pagiging senador, congressman. Kaya wag nilang itatago dapat upang maiwasan ang mga pangungurakot. Kasi yan, para saan yung transparency at accountability na tinatawag kung ito'y gagamitin nyo naman, kung ito'y itatago nyo naman sa taong bayan. Kung talagang wala kayong tinatago, hindi kayo dapat natatakot na isa publiko ang inyong salin. Hindi na kayo dapat pang sinasabihan ng taong bayan. Kasi kung wala sa tao, kung hindi sa taong bayan, wala kayo diyan sa posisyon nyo. Hinalal kayo ng tao sa posisyon nyo, kaya kayo nandyan. Ano po? Ha? Kayo ay public servant. Tandaan po ninyo yan. Ano? Mas mataas ang taong bayan sa inyo.
ang pinaglilingkuran nyo ay ang taong bayan. Ano po? Kaya wag nyo na pong hintayin pang sabihan kayo ng tao na ilabas yung salin nyo. Magkusa na kayong ilabas. Ang paglalabas po kasi ng salin, ng Statement of Asset and Liabilities and Net Worth ng lahat ng government official, elected man o appointee, ano? Nang walang kondisyon dapat ay isang mahalagang hakbang tungo sa transparency at accountability. Yan po ang malaking katotohanan niyan. Ilagay po ninyo sa kukote nyo yan, mga senador. Ano? Transparency. Ang paglabas ng salin ay nagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa mga ari-arian at pinansyal na kalagayan ng mga government official. Accountability. Ha? Ang accountability, ang paglalabas ng salin ay nagbibigay daan sa publiko na masuri ang mga gawain at desisyon ng mga government official at matiyak na sila ay hindi nagtataglay ng mga hindi nararapat na ari-arian. Naintindihan po ninyo yan. Hindi na kayo dapat pang pinagsasabihan. Ha? Pag-iwas sa korupsyon. Oh, ang paglalabas ng salin ay nagbibigay ng hadlang sa mga government official na magtago ng mga hindi nararapat na ari-arian at nagtataguyod ng integridad sa gobyerno. Oh, yan lang dapat. Hindi yung tinatago nyo yung salin nyo dahil mayroon kayong kinurupt, dahil mayroon kayong kickback sa flood control anomaly. Wala po kayong karapatan mag-kickback. Wala po kayong karapatang kunin, kupitin, nakawin. Ang pondo ng bayan. Sapagkat ito ay pera ng taong bayan. Buwis po ito. Lahat po tayo nagbigay ng buwis sa gobyerno. Kaya po masakit sa mga taong nagbibigay ng buwis kung nalalaman nitong mga taong to na ninanakaw lang pala ang pondo ng taong bayan na pupunta sa kickback nitong mga demonyong mga opisyalis na ito. Walang ginawa kundi magnakaw, makipagsabwatan sa mga opisyal ng DPWH. Mga punyeta kayo. Wala kayong halang ang mga bituka nyo, yung mga magnanakaw kayo. Tuloy po natin. Nauna na naglabas ng kanilang salin sina Senate President Tito Soto, Senador Raffy Tulfo, Risa Hontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Wala pang inilalabas na salin sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa at Amy Marcos. Ano pang hinihintay nitong tatlong ito? Bato, de la Rosa, Alan Cayetano, Amy Marcos. Bakit ayaw nyo pang ilabas yung salin nyo? Mga hinayo pa kayo. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa Oh. GMA Integrated News. Ano ba ang gusto nyo pang mangyari? Pilitin pa kayo ng taong bayan para ilabas nyo yung mga salin nyo? Lalo ka na, Alan Peter Cayetano, napakadaldal mo. Mas madaldal ka pa sa babaeng ibig manganak. Bakit kailangan mo pang pilitin ng taong bayan na ilabas mo na. Naglabasan na nga ng salin yan mga yan. Bakit ikaw hindi mo mailabas? Ikaw ba to? Ikaw ay may Marcos. Ilabas nyo na yung mga salin nyo. Huwag nyo nang hintayin pang pilitin kayo ng taong bayan, ilabas nyo. Okay? Hindi kayo nakakatuwa. Kayo ay hinalal ng taong bayan. Kaya pag silbihan nyo ang taong bayan. Hindi yung naglabasan na nga ng salin. Dapat yan kusang loob.
Hindi nagpapakipot pa kayo na, ay magpahuli na lang ako, ganun. Ay, hindi na, dito muna ako. Para saan yung transparency at accountability na sinasabi? Kung kayo magpapakipot pa. Ano kayo? Okay, mga kaibigan. Kung kayo po ay may opinion, latag na lang po ang opinion nyo. Marami pong salamat sa pakikinig nyo ng aking vlog. Thanks for watching. Don't miss our next video. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.